Ang paghihiganti ng api. The Revenge of Billionaire Wives, Kabanata 12. Her Intuition. Napansin naman ni Karina na nakasulyap pa rin si Evelyn kay Lloyd. Nakadama siya ng pagkabahala na baka darating ang araw na akitin ng kasambahay nila ang asawa niya. Honey, tahimik ka ata. May problema ba? May masakit ba sa tiyan mo? Wala naman honey. Aalis ka pa ba mamaya? Hindi na, kailan nga pala ang sunod na check-up mo? Baka makasama na ako sa iyo. Bukas honey, may lakad ka ba bukas? Wala naman, at hindi naman gaanong busy sa office. Samahan na kita, anong oras ba? Siguro mga 9 AM. Honey, i-message na lang kita pag naka-ready na ako. Okay, sunduin na lang kita dito sa bahay. Natapos ang hapunan ng mag-asawa. Nag-usap na sila sa sala habang nililigpit naman ni Evelyn ang pinagkainan nila. Nakikinig lang si Evelyn sa usapan nilang mag-asawa. Nakadama siya ng pagkainggit kay Karina kasi nakikita niyang mahal siya ni Lloyd. Kahit anong gawin niyang pagpapaganda, dedma pa rin siya nito. Sa London, umalis na din si Dina sa restaurant na pinagtatrabahuan niya. Gaya ni Karina ay ginawa din ng boss niya ang panghaharas sa kanya. Kaya nag-apply uli siya ng trabaho. Habang naglalakad siya sa mall. Ouch! Tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Malaki naman ang hallway ah. Sinasadya mo talaga na sagiin ako. Inis na sabi ni Dina sa lalaking nakabanggaan niya. Hey miss, ikaw ang hindi tumitingin sa dinadaanan mo. Saan ka ba nakatingin, hindi ba sa mga store na daanan mo? Sagot ng lalaki. Haes. Ay naku, nakakainis ka, kung hindi ka lang gwapo baka nasapak na kita. Sabi ni Dina. Anong sabi mo? Wala, sabi ko pwede ba na umalis ka na sa dinadaanan ko, nakaharang ka eh. Ang sungit mo naman, ikaw na nga ang may kasalanan. Ako nga ni, buweset kang onggoy. Umalis na nga si Dina nang hindi lumilingon, naiinis siya sa lalaking nakabanggaan niya. Nilibot na niya ang buong mall at wala pa rin siyang mahanap, kaya naman ay nagpahinga muna siya sa isang area ng mall na pwedeng maupo ang mga tao. Haes! Nakakapagod pala maghanap uli ng trabaho, kung hindi lang maniak ang boss ko baka mananatili pa rin ako doon. Napabuntong hininga na lamang si Dina. Tatawagan na sana niya si Karina nang mapansin niyang may umupo sa tabi niya. Paglingon niya ay yung lalaki na nakabanggaan niya. Ikaw na naman. Oo ako nga, public place naman ang area na ito di ba? Hindi ba pwedeng umupo? Napatingin si Dina sa palibot, wala ngang bakanting upuan maliban sa inuupuan niya. Wala talaga siyang choice kundi paupuin ang lalaki. Sinusundan mo ba ako? Ikaw. Susundan ko. Haha. Nagpapatawa ka ba? Iniinsulto at inaasar mo ba ako? Hindi, sinasabi ko lang sa iyo na huwag kang assuming na susundan kita dito. Sagot ng lalaki. Dyan ka na nga, patayo na si Dina nang hawakan ng lalaki ang kamay niya kaya napaupo siya uli. Don't touch my hand. Inis na sabi ni Dina. Oh, sorry, by the way I am Patrick and you. Natahimik si Dina, nalaman na rin niya ang pangalan ng lalaki. Hindi muna siya sumagot. Biglang tumahimik ang buong paligid. Hey, I am asking you kung ano ang pangalan mo. Ah, I am Dina. Sa wakas sinabi na rin niya ang kanyang pangalan. Oh, nice name. Nice to meet you Dina. Nice to meet you too, Patrick. Ano ba ang ginagawa mo dito sa mall? Actually, naghahanap ako ng new work. Talaga, bakit naman? Hindi ka na ba masaya sa trabaho mo, o maliit lang ba ang pasahod sa iyo? Hindi ko lang nagustuhan ang pamamalakad at ugali ng boss ko, kaya gusto ko nang umalis. Oh, sorry to hear that. What happened? Kung ganun, why not I will help you na makahanap ka ng trabaho, at I'm sure makakapasok ka kaagad. Offer niya kay Dina. Sigurado ka ba dyan? Baka niloloko mo lang ako ha, sasapakin talaga kita. Baka naman sa club mo ako pagtrabahuan, huwag na lang kung iyon ang plano mo. Oy, hindi ah. Mukha ko lang parang playboy pero seryoso ako. May alam akong isang restaurant na pwede mong pasukan. Talaga? Sure ka ba dyan? Oo naman, may experience ka na ba sa pagtatrabaho sa isang restaurant?
Yes, halos mag 5 years na ako doon sa pinagtatrabahuan ko ngayon. Hindi pa ako nag-resign kasi kailangan ko muna humanap ng trabaho bago ako mag-resign, kasi kung aalis ako at hindi pa nakahanap ng trabaho ay baka matingga ako at wala na akong pangpadala sa pamilya ko sa Pilipinas. Sabi niya kay Patrick. I see. Need ba talaga na buwan-buwan kang magpadala sa family mo sa Pilipinas? No choice ako, kasi ako lang din ang inaasahan ng pamilya ko sa Pilipinas. Okay. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. So ano, gusto mo bang mag-apply? Kung pwede sana para makawala na ako sa restaurant na iyon. Okay. Ito yung address ng restaurant, at may mag-interview sa iyo doon at mag-prepare ka na lang ng resume mo. Sabi ni Patrick. Okay, salamat. So ano, alis na ako. Salamat nga pala dito, sana matanggap ako. Ang sabi ni Dina. Umalis na nga si Dina, pinagmasdan pa rin ni Patrick si Dina habang papalayo itong naglalakad. Tinawagan ni Patrick ang assistant niya na may isang aplikant na mag-a-apply bukas. Sinabihan niyang tanggapin niya iyon kaagad at mag-question lang siya ng madaling sagutin like personal info lang. Hindi alam ni Dina kung sino si Patrick, kung ano ang pagkatao nito. Kinabukasan ay nagpunta na si Dina sa address na binigay ni Patrick sa kanya. Nakarating na siya sa lugar, napakalaki pala ng restaurant na iyon, parang iyon ang main branch nila. Doon iniendorso ni Patrick si Dina, kasi gusto niya sa main branch siya magtrabaho kasi nandoon siya. Inilihim pa rin ni Patrick na siya ang may-ari ng restaurant. Pinaalam na rin niya sa kanyang mga staff na huwag silang magpahalata na boss siya nila. Sa kabilang banda, sinundo ni Lloyd si Karina sa bahay gaya ng napag-usapan nila. Pumunta sila sa hospital para magpa-check up, iyong araw din na malalaman kung ano ang gender ng kanilang anak. Habang nakatingin lang si Evelyn sa kanila ay sobrang naiingit siya sa mag-asawa kaya naman ay gustong-gusto niyang agawin si Lloyd kay Karina. Kaya nagplano siya na aakitin niya si Lloyd pag wala si Karina. Nasa hospital na sila, pumasok sila sa room ng OB-GYN ni Karina. Dinidiscuss ng doktor ang tungkol sa pagbubuntis niya at kung ano ang risk kung sakaling hindi siya mag-iingat. Nag-ultrasound naman siya at doon na nila nalaman ang gender ng kanilang anak. Tuwang-tuwa naman silang dalawa nang malaman nilang isang malusog na babae ang kanilang anak. Hinalikan ni Lloyd si Karina, simbolo ng pagmamahal nito sa kanya pati na sa kanilang anak. Gusto ni Lloyd na magkaroon sila ng kaunting salo-salo, parang baby shower kung saan guess nila kung anong gender ng kanilang anak. Nakauwi na sila ng bahay at doon nila pinag-usapan ang tungkol sa baby shower gender reveal. Masaya naman si Karina sa plano ni Lloyd. Habang nakikinig lamang si Evelyn sa kanila. Para mapansin siya ay kunwari nabasag niya ang baso na hinuhugasan niya. Agad naman nagpunta si Lloyd sa kusina kasunod si Karina. Naiim si Karina dahil mabagal itong maglakad dahil sa dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Okay ka lang ba Evelyn? Huwag mo nang hawakan ang nabasag na baso baka masugatan ka. Iyon ang narinig ko habang papalapit ako sa kusina. Okay lang naman po ako sir. Lumapit kunwari si Evelyn kay Lloyd. Nakita kasi niyang papalapit na si Karina. Sakto naman na napayuko si Lloyd at yumuko kunwari din si Evelyn na akala ni Karina ay naghahalikan sila. Grabe ang tensyon niya, biglang tumaas ang dugo niya nang makita niya ang eksena. Honey. Tawag ko sa aking asawa at lumingon naman siya. Yes honey, kukuha lang ako ng dustpan at walis para walisan ko itong mga maliliit na bubog. Sabi ni Lloyd sa akin. Umalis ang asawa ko habang nanatiling nakaupo si Evelyn. Tiningnan niya ako ng matulis, na para bang sasaksakin na ako, sobrang talas ng tingin niya sa akin. Pero hindi ako nabahala, gumanti din ako ng matulis na tingin sa kanya. Hindi ako papatalo porket buntis ako. Pagkatapos mailigpit ni Lloyd ang nabasag na baso ay umakyat na silang dalawa ni Karina. Hindi pa sila agad natulog, naisipan naman ni Karina na magtanong kay Lloyd. Honey, may itatanong lang ako. May nahahalata ka ba sa kasambahay natin? Bakit honey? May mali ba sa kanya? Nahahalato ko lang kasi na nagpapapansin siya sa iyo. Sabi ko kay Lloyd. Ganoon ba? Hindi ko alam iyon.
Hindi ko naman siya nilalapitan, siguro kapag may iniuutos ako maliban doon ay wala na. Sagot ng asawa ko sa akin. Okay honey, nagwaworry lang ako na baka may masama siyang intensyon sa iyo. Malungkot na sagot ko sa kanya. Huwag ka nang mag-alala, alam mo naman na kahit anong mangyari ay ikaw lang ang mahal ko. Sabi niya sa akin. Pabiro kong nasabi sa kanya, kayo pa, ang mga lalaki daw pag tumigas yan kahit may harang pilit tutusukin. Natawa ang mister ko, pero iba ang ngiti nito, nakakaloko. Naramdaman ko naman iyon, kasi sa tuwing lalapit si Evelyn sa asawa ko ay lumalayo siya, di kaya style lang iyon ng mga lalaking palautog. Pero kampante akong hindi ipagpapalit ni Lloyd sa isang gaya ni Evelyn. Anything wrong honey? Tahimik ka na naman. Huwag mo nang alalahanin si Evelyn. Tandaan mong ikaw lang ang mahal ko. Ngumiti sa akin si Lloyd. Nasabi ko sa aking isipan sana nga, hindi magbago ang pakikitungo niya sa akin, at hindi niya ako ipagpapalit sa ibang babae lalo na kay Evelyn. Magiging tama kaya ang hinala ni Karina tungkol kay Evelyn. Alam niyo naman mga idol kung ako lang ang mayaman, syempre gusto ko rin talagang mga kasambahay, mga sexy at maganda para naman mawala ang mga pagod nating mga lalaki joke lang po. Abangan ang mga susunod na kabanata mga idol dito lang sa Pag Tumigas Walang Ligtas Este Good Novel Story. Shoutout nga pala kay paring Javier Grafil kay paring Tampoy ng Ilocos, shoutout sa iyo idol at sa lahat ng mga followers natin dyan, shoutout po sa inyo lahat, God bless to all.